Atin pong tunghayan ang ika-12 kabanata ng ating kwento na pinamagatang Alipin ng Pag-ibig. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, ganun din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Saka siya nagising sa katotohanan nang madama niya ang unang sigwada ng kirot. Hindi nagaganap ang ganitong kirot sa kanyang mga pangarap. Hindi niya nararamdaman. Hindi niya alam na darating. Pero habang marahang gumagalaw sa ibabaw niya si Joaquin, damang-dama niya ang kabayaran sa pagkawala ng isang bagay na iyong kay tagal niyang iningatan. Waring bumakas ang pag-aalala sa anyo ni Joaquin nang matitigan ang mukha niya. Hinagilap niya ng mga labi ang mga labi nito para hindi maging sagabal ang nararamdaman niya sa pag-iisang nagaganap sa kanilang katawan. Muli, nabalik sa banayad na paggalaw si Joaquin pagkuway nagkaroon iyon ng tila tempong nauwi sa pagbilis. Humihingal na ng bahagya ang lalaki, waring may hinahabol na din ito nais makatakas. Humigpit ang pagkakakapit niya sa leeg nito. Tinatalo na ang kirot ng nadarama niyang luwalhati na ngayon lamang niya naranasan. Hinagilap ng isang kamay nito ang kanang dibdib niya at kasabay ng pagbabaroon ng mga labi nito ay ineerko ng binata ang katawan sa kawaring isang mangangasong ubos lakas na tumudla at pinawalan ang pana nito sa bagting. Ramdam niya ang paninigas ng kalamnan nitong yakap niya. Ang bahagyang pangangatal ng lalaki na sinabayan ng wari pangangatal din ng kaniyang katawan. Kaya lalo siyang napayakap dito ng mahigpit. Pagkatapos niyon, kakaibang kakalmahan na noon lamang din niya naranasan. Yakap siya ni Joaquin nang sa wakas ay makatulog ito. Nagising siya sa pakiramdam na nag-iisa na siya sa higaan. Bigla ang pagkabangon niya. Nasumpungan niya si Joaquin sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Waring kay bigat ng dinadala sa dibdib habang nakatingin sa kanya. Napahiya siya na nakaroba na uli ito samantalang kumot lamang ang tumatakip sa kahubaran niya. Bahagya pa ngang naalis sa pabigla niyang pagbangon. Naagapan lamang niyang tukupin sa tapat ng dibdib. Emilia? Hirap na hirap wari ang loob ni Joaquin. At ngayong malinaw na ang takbo ng kanyang isip, naiintindihan na niya ang pinoproblema ng binata. I was drunk. Alam ko naman yun. At pumayag pa rin ako. Wala kang iintindihin. Wala kang kargo. Hindi kita iipitin, Joaquin. Pero, bakit pumayag kang? Hindi na ituloy ni Joaquin ang pagsasalita. Masakit ang dating niyon sa kanya. Parang siya pa ang sinisisi ni Joaquin. Na para bang kung maiibalik lamang nito ang mga pangyayari, kung malinaw lamang ang isip nito kagabi, hindi nito gugustuhin mangyari ang naganap na sa kanila. Malungkot din ako. Pagsisinungaling ni Emilia. Titig na titig sa kanya si Joaquin, waring may hinahanap ang iba sa sagot at anyo niya. Tumayo siya't kinuha ang bathrobe sa lapag. Iyon na lamang ang isinuot niya, pero tiniyak niyang mahigpit iyong naibuhol sa baywang. Ang bathing suit ay kinuha rin niya at ibinilot ng maliit para maitago sa katawan para walang makakita pagtungo niya ng sariling silid. Wala akong hihilinging panagutan mo, matatag nang sabi niya. Ayaw niyang maramdaman ni Joaquin na ito ay naiipit at siya ang nang-iipit. Kung tutuusin, kasalanan ko pa ang nangyari. Inutusan mo akong patigilin ka, pero hindi ko ginawa. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng silid nang hindi hinihintay ang sagot ni Joaquin. Palagay niya, kung tatagal pa siya roon kahit isang segundo, bibigay na siya. Mapapaiyak na siya. At ayaw niyang mangyari yun. Dahil ang gusto niyang palabasin kay Joaquin
Nagpasya siya kagabi ng pares ng pagpapasya ng isang matured na. Isang nasa tamang gulang na hindi pagsisisihan ang lahat pagkatapos. Kung may nahalata si Doña Belinda sa pagbabagong naganap sa relasyon nila ni Joaquin pagkatapos ay hindi niya tiyak. Pero kung matunog ang Donya, hindi makakaligtas sa pansin nito na nagmula pa ng umagang iyon, hindi na sila halos nagpapalitan ng salita ni Joaquin sa isa't isa. Ni hindi halos magtingin na tila nag-iiwasan at naaasiwa sa isa't isa. Pero wala naman siyang napuna sa Donya para isiping nakahalata ito sa pagbabago sa kanila ni Joaquin. Magkatulong pa nga silang nag-bake ng hapong iyon. Tinulungan niya ang Donya at tinuruan naman siya nito. Kahit huwad, ay nagpakita siya sa babae ng kasiglahan. Wala naman itong kamalay-malay na kay layo sa ginagawa nila ng lipad ng isip niya. Ano kaya ang naiisip ngayon ni Joaquin habang nasa pataniman? Ano na ang mangyayari sa kanila? Ano ang ibig sabihin ng naganap? May dapat ba siyang asahan? Hindi nga ba't parang nagsisisi pa ang lalaki dahil sa nangyari? Dapat pa ba siyang manatili rito ngayon? Pasado 5:00 na ay hindi pa rin umuuwi si Joaquin, bagay nakakatwa. Dati-rati nasa bahay na ito nang pasado 4:00 lamang o mas maaga pa. Ganito na ba ang mangyayari pagkatapos ng namagitan sa kanila? Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Joaquin ng gabing ang kinensiya at sinabihan ng I need you? Nalilito si Emilia. Hindi naman matanggap ng isip niyang posibleng may kakaibang pagtingin sa kanya si Joaquin kaya nangyari iyon sa kanila. Lasing lamang noon ang lalaki at parang sinamantalan niya. Ngayon ay huwag siyang umasa. Huwag nang tanawin ang namagitan sa kanila. Sa halip, kalimutan na lamang niya iyon kung gusto pa niyang maging normal ang pakikisama sa mag-ina. Sa halip na si Joaquin ang dumating, dakong mag-6 ay si Paulo ang naging bisita niya. Nakainom si Paulo. Tiyak niya. Naaamoy niya sa hininga nito. Dito ka na nga pala nakatira. Ang waring ng iinsultong sabi nito nang magkaharap na sila sa salas. At para ka na ngang amo rin. Sinipat nitong mabuti ang suot niya. Isa pang bagong damit na binili rin ni Doña Belinda. Anong kailangan mo? Formal na tanong ni Emilia. Kung ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa damdamin mo, sorry. Pero palagay ko'y hindi na dapat ngayon natin pag-usapan. Nakainom ka. Kahit nakainom ako, alam kong sinasabi ko. Alam kong ginagawa ko. Ibinayo ni Paulo ang isang kamay sa ibabaw ng mesa. Diyos ko naman, Paulo! Natitilihang sabi ni Emilia. Tinanggap kita rito ng mahusay. Nakakahiya naman kina Doña Belinda kung wala akong pakialam kahit kanino. Ganon ba? Tinig buhat sa kanilang likuran. Lumingon sila at nakitang si Joaquin ang nasa may pintuan. Madilim ang pagkakatingin kay Paulo. Maaari ka nang umalis kung ganon. Matigas na sabi nito kay Paulo. Aalis lamang ako kung kasama si Emilia. Sigaw ni Paulo na tumayo at hinarap si Joaquin. Hindi ko narinig na gusto niyang sumama sa iyo. Ani Joaquin na banayad pa rin ang kilos sa paglapit. Napatayo na si Emilia. Ayaw niyang magkabangga ang dalawang lalaki. Umalis ka na lang, Paulo. Pakiusap niya sa panauhin. Inuuto ka lang ng mga Enrico na yan. Baling sa kanya ni Paulo. Sumama ka na sa akin. Tututuhanin naman kita ah. Napailing si Emilia. Hindi ako tatanggapin ng pamilya mo, Paulo. Wala silang pakialam sa buhay ko. Meron. At kahit na hindi ka nila pinakikialaman, hindi ko pa rin gustong sumama sa iyo. Natigilan si Paulo. Titig na titig sa kanya, mas lamang ang pagdaramdam kaysa galit. Dahil hindi mo ako mahal? Napayo ko si Emilia. Para na ring sinagot niya ng oo ang tanong nito. Emilia, hinawakan siya ni Paulo sa magkabilang balikat. Walang hiya ka? Sumugod si Joaquin. Huwag! Sigaw ni Emilia. Huli na.
Nahuli na ni Joaquin si Paulo na undayan ng suntok sa panga. Bagsak sa lapag ang binata. Naglabasan ang mga katulong. Lahat ay nabigla sa inabutang tagpo. Pati si Doña Belinda na napalabas din ay muntik ng mapatili. Tumayo si Paulo. Pinahid ng likuran ng palad ang dugo sa sulok ng bibig, saka matalim na tiningnan si Joaquin. Swerte ka pare, narito ka sa bahay mo. Hindi kita papatulan. Pero magkita tayo sa ibang lugar, hindi kita aatrasan. Sabihin mo lang kung saan, kung kailan. Matigas na tugon ni Joaquin. Hindi kita bibiguin. Tinapunan ni Paulo ng matalim na tingin ang mga nasa paligid. Pagkuway tumalikod na at nagmamadaling tinungo ang pinto. Napalapit na si Doña Belinda. Ano bang nangyari ha? Emilia, Joaquin. Napatingin si Emilia kay Joaquin. It's nothing ma. Ayoko na lang tatanggapin pa rito ang lalaking yon sa susunod. Tumalikod na si Joaquin para tunguhin ang sariling silid. Gusto niyang kausapin si Joaquin. Linawin ng maraming bagay. Pero lagi nay, parang naging mapagsolo ito. Parang sinasadyang umiwas na kung nasa bahay man ay nagkukulong parati sa silid nito. Ipinararamdam ba ni Joaquin na labis nitong pinagsisisihan ang naganap sa kanila? Ipinamamata sa kanya na kung may natitira pa siyang kahihiyan, aalis na lamang siya sa bahay nito, yamang wala namang itong ipinakikitang senyales na mahalaga rito ang nangyari at handa nitong panagutan. Napapahiya na nga si Emilia. Pero saan naman siya pupunta? Halos ulilang lubos na siya. Kung may mga kamag-anakan man ng kanyang ama't ina, ay hindi naman niya alam kung saan na nga roon at hindi niya kilala. Sabi niya sa sarili, si Joaquin na lamang ang hihintayin niyang gumawa ng unang hakbang ukol sa magiging kapalaran niya. Babalik ho si Joaquin sa Maynila? Maang na tanong niya kay Doña Belinda. Isang umagang kapag aalmusal nila at nagpatulong sa kanya ang Donya na mag-gardening. Inaalisan ni Doña Belinda ng mga tuyong dahon ang roses na alaga nito nang banggitin sa kanya ang pagbalik ni Joaquin sa Maynila. Oo, anang Donya na hindi sa kanya nakatingin kundi sa paso ng rose na inaalisan nito ng tuyong dahon. May importante raw na aasikasuhin. Palagay ko, hindi naman magtatagal yun. Ipinabahala na nga raw muna kay Kiko ang taniman. Matagal na natigilan si Emilia. May takot na pumupuno sa isip niya na hindi niya mabigyan ng katwiran. Imposibleng hindi nababalik sa hasyenda si Joaquin. Imposibleng iwan ito ang ina, matakasan lamang siya. Pero paano kung ganoon nga ang nasa isip ng lalaki? Kailangan niya itong makausap. Kailangan niyang maipaunawa rito na wala namang nakaambang panganib sa kalagayan nito dahil hindi siya maghahabol, na nakahanda siyang manahimik na lamang. Kung hindi niya mapapahinuhod ang binata, nakahanda siyang umalis sa bahay ng mga ito para lamang ang lalaki ang manatiling kasama ni Doña Belinda. Bahala na lamang kung saan siya pupunta. Nag-isip siya ng paraan kung paano makakausap si Joaquin. Tiyempo namang palapit ito sa kanila, bihis at halatang sa Maynila na ang tungo dahil rag ang gayak na kaparis ng dati kapag sa bukid lamang pupunta. I'm leaving ma. Anito sa ina pero sa kanya nakatingin. Sa kanya ba nito ipinahahatid ang mensahe sa sinabi? Nilingon ni Doña Belinda ang binata. Makababalik ka ba agad? I don't know. It depends. Depende iyon sa kapal o nipis ng kahihiyan ko. Wika ng isipan ni Emilia. Excuse me ho, sabi niya kay Doña Belinda. May kukunin lang ako sa loob. Tumango si Doña Belinda. Pumasok siya sa kabahayan, balak niya ay abangan si Joaquin para kahit saglit ay makausap ito. Nagtuloy siya sa kusina para maghugas ng mga kamay. Nagmadali siya para matsyempuhan ang pagsakay ni Joaquin ng kotse sa labas. Mabutit narito ka. Boses ni Joaquin. Paglingon niya ay nasa may pinto ng kusina ang lalaki, nakatingin sa kanya ng matiim. Gusto ko kasing makausap ka bago ako umalis.
Hindi na niya sinabing ganoon din ang gusto niya. Ang interes niya ay natuon sa kung ano ang gustong sabihin sa kanya ni Joaquin. Pinunasan niya ang mga kamay at hinarap ang lalaki. Ang nangyari noon sa atin, mali. Hindi tama. Ang pag-alis kong ito ay may kaugnayan doon. Marami akong mali na itatama. Hindi nakatugon si Emilia. Napayuko siya para hindi makita ni Joaquin ang habag na nadama niya para sa sarili. Para na rin itong kinumpirma ang iniisip niya. Kaya nga ito ay aalis dahil sa kanya. Siya ang parang nagtaboy rito. Hindi ka madedehado, Emilia. Sabi uli ni Joaquin. Sisiguruhin ko yun. Gusto niyang sabihin hindi naman importante sa kanya kung madedehado siya o hindi. Pero tiyak niya kapag nagsalita si Yay, maririnig ni Joaquin ang garalgal sa kanyang tinig. Nanatili siyang nakayuko. Lumapit si Joaquin. Naramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang balikat. Pagbalik ko, pinutol na ni Emilia ang sasabihin pa ni Joaquin. Alam ko na. Nagtaka siyang may tinig na lumabas sa kanyang lalamunan at matatag ang kanyang sagot na parang walang daluyong na nagaganap sa kanyang kalooban. Nagawa pa nga niyang magtaas ng tingin kay Joaquin. Pagkasabi niyon, tinalikuran na niya ang lalaki. Kahit nakaipon siya ng balat kayong lakas ng loob sa pagsagot dito, parang hindi pa rin niya kayang sabihin. Alam na niyang ang gusto ni Joaquin, pagbalik nito ay hindi na siya abutan sa bahay ng banga ito. Atin pong tunghayan ang pagwawakas ng ating kwento sa susunod na kabanata.